Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang wala pong sariling tahanan. Bukod po sa Pag-ibig Fund, ay mayroon po tayong mga private firm na nag-offer ng serbisyo. Yun nga lang po ay medyo kaunting mahal. Kaya po ayon po sa Housing and Urban Development Coordinating Council or HUDC, mahigit kumulang pong 5.7 million ng backlog natin sa babae mula 2011 hanggang 2016. At kailangan pong makapagpatayo ng more than 2,600 na kabahayan sa loob po niya ng 6 na taon para mapunan ang kakulangan nito. Okay, so pag-usapan natin yan, mga mandato ng National Home Mortgage Finance Corporation. Diyan, sino ang mga bisita natin? Kasama po natin Ms. Luisa Favila, Manager for Structuring and Packaging Department, National Home Mortgage Finance Corporation, at Ms. Josephine Sarangaya, CEO1, Sarangaya, CEO1, Securitization Group ng National Home Mortgage Finance Corporation. Morning po, ma'am. Magandang umaga po. Ano po ang mandato ng inyong ahensya? Ang National Home Mortgage po ay created noong December 21, 1977. Ang mandato po nito is talagang mag-provide ng housing loans pero under the secondary mortgage market. And ang pinaka-ano po namin dyan is through securitization. Ang ibig sabihin po nito, under the primary mortgage, merong originators, yung home borrowers, yung gustong kumuha ng housing loan, pupunta ho dito sa mga originators. Ang originators ho, ang makikipag-usap sa amin, ibibenta ho sa amin yung mga housing loans. Kami naman po, babayaran namin yung mga originators na to para magkaroon sila ng funds ulit, para makapag-utang ulit sila sa mga borrowers, so umiikot, nagiging liquid ulit sila. Yun naman pong housing loans na yon, ang ginagawa po ng National Home Mortgage, ipinupool po ito, tapos ibinibenta ho namin sa merkado through the issuance of government securities. Yun yung tinatawag na, ang tawag ho namin doon, bahay bonds. Pag binenta ho namin to sa mga investors, so magkakaroon ho kami ng pondo. Yung pondong ho, yung gagamitin ulit namin, pambili ho ulit ng mga housing loans para sa developers. In that way ho, nagiging liquid kami, nagiging liquid din ho yung mga originators. Meron din hong housing loan, housing na naman na units na itatayo na naman itong mga originators. So, tuloy-tuloy ho, nagiging sufficient, self-sufficient. Yun po yung Pagbibili ka ng securities, magiging shareholder ka ba ng yun, doon lang ho, sa meron, inyo? hindi po, Hindi doon lang naman. po sa securities kayo may habol. So doon ka lang pwedeng bumili? Meron ho kayong interest on coupon doon sa securities na no. Alternative way of investment po yun doon sa mga investors. So, sa makatuwid, parang kung ako ay maghanap ng bahay, kasi yan ang hinahanap ng ating mga kababayan, bibili ako ng bahay, pupunta ako sa isang developer. Bawa, 1.5 o 2 million ang halaga ng bahay. Pagkatapos niyan, pupunta ako sa inyo. Doon ako magbabayad. Kayo bayaran nyo yung developer. Parang ganun mangyari. Tama po, sir. Monthly ang gagawin. Magkano naman po interest, ma'am? Nagva-vary po ang mga interest rate ho namin. Kung ang uutangin nyo po ay under ng socialized housing, ang interest rate po natin ay as low as 4.5 for the first 10 years. Pagkatapos po ng ika-10 taon, tataas po ng konti ang interest natin, magiging 6.5. Pero kung yung tinatawag po natin na 450 above, up to 3 million, so market rates po ang ginagamit natin. And then, term-based din po siya. Ibig sabihin po nito, kung ilang taon nyo po babayaran ng ang inyong utang, doon ho magdidepende ang interest rates. So, ang interest rates po natin sa ngayon, kasi ho, nire-review ho namin to every 6 months. Sa ngayon, we could go as low as 7.19 for 25 years. So, ibig sabihin nun, pagmamayari na ng buyer yung kanyang bahay, kasi it is a contract of sale, not the contract to sell. May delivery na, pwede na siya mag-occupy, provided kung i-refer niya sa Home Mortgage Finance Corporation, doon siya magbabayad. Meron na siyang ownership, vested, ang title ay nailipat na sa buyer? Kung contract to sell po, sir, definitely hindi pa ho nakapangalan sa borrower ang titulo. Totoo po yan. Pero kung kinonvert na ho ito ng ating mga developers into REM, tinatawag ho nating real estate mortgage,
nakapangalan na po sa borrower yung titulo. Pagmamayari na niya talaga, Pagmamayari. naisinangla po sa amin. Yun yung pagmamayari na yun. Ma'am, ano po ang pinagkaiba po ng inyo pong mandato sa mga iba pong mortgage institution po, katulad din po ng serbisyong binibigay ng Pag-ibig, at sino-sino po ba yung kliyente po natin? Ang pagkakaiba po namin ay, ang Pag-ibig kasi by membership siya eh. Ang sa amin po, open kami. Hindi kailangan maging miyembro ng Pag-ibig. So nakikita nyo na hindi nag-overlap yung programa nila sa amin. And itong bago namin yung shelter, yung HLRPP to tawag namin, ay ano siya, ang ina-address po nito ay yung mga low income earners na informal ang income din, formal or informal. So, ibig sabihin, meron na silang pagkakataon na makautang kasi walang gantong window para sa kanila eh. Ito yung mga underserved o tinatawag na laylayan ng bayan, di ba? So, nagkakaroon na sila ng opportunity ngayon na magkaroon ng decent and affordable housing. Magkano may minimum at saka yung maximum na mauutang nila sa inyo? Wala po kaming minimum, Okay. pero maximum. Under the socialized po natin, maximum po na mapapaloan natin ay 450,000. Yun ho yung ceiling na sinet po ng HADC para po makategorize po siya as socialized. So up to 450. Pero yung isa naman ho namin programa, which is the Housing Loan Receivables Purchase Program, up to a maximum of 3 million po yun. 3 million. Ma'am, ano po ang mga requirements na inyo pong hingin kung gusto po nilang i-avail po nitong serbisyo po mula po sa Home Mortgage Finance Corporation? Kadalasan po, syempre ho, kailangan ho nating makita kung ano po yung capability ng isang borrower natin. So, tinitingnan ho natin yung as to income requirements, tinitingnan ho natin yung ITR. Kung formal po siya, kung formal income wage earner, tinitingnan po natin yung ITR, yung CEC, and other proof of income ho nila. Kung informal naman po siya, katulad po kunwari ng mga sari-sari store, pwede ho silang mag-submit ng mga business permit nila, mayor's permit, and then may interview rin ho kaming ginagawa to validate po at ma-estimate ho namin yung income nila as well as their expenses. Paano naman po kung di natin maiwasan, walang perang pambayad, monthly, kasi installment po yan. Well, meron tayong masaya the law. Paano nyo yung matutulungan ang ating mga kababayan mag-avail ng loan sa inyo? Hindi sila makabayad na. Paano? Sir, ang pinag-uusapan po ba natin yung may utang na sa amin? Yes. May utang na ho sa amin. Ganito po yun, sir. Under our program, hindi ho kami nagbibigay sa ngayon ng penalties kung Okay. hindi ka makakabayad. But then ho, syempre naman ho, within pag hindi ho kayo nagbayad, magtataas ho ng interest. Interest. Oo. Tataas po, pero doon lang po sa portion na hindi nyo nabayaran. Okay. So pag nabayaran nyo na po yung portion na hindi nyo nabayaran, magiging updated na po ulit kayo, babalik po, it will revert back to its original interest rate. Yun, at least, konting alalay lang kasi hindi maiwasan natin na natin mga kababayan ng ganun. So, may mga pagkakaiba talaga itong mortgage institution na pamalan nito, Home Mortgage Finance Corporation, sa iba pang mga financial institution katulad ng Pag-ibig. At saka may isa pa ho kaming yung to ho kasing socialized housing, dahil low cost ito, nakakapagpa-approve ho kami sa HLURB na kapag yung securities na inisyu namin as backup, yung asset-backed securities dito sa socialized housing, compliant siya sa 20% balance housing requirement. So yung developer, meron siyang alternative na pagkuha ho kasi niya ng permit dun sa mga projects niya for the housing development o construction. Ang requirement po kasi ng HLURB doon para makakuha kayo ng permit, kailangan meron kang portion ng iyong project na 20% na dapat naka-allocate sa socialized housing. Sa amin bibili lang kayo ng securities na yon, yung developer, may compliance na siya with HLURB. Yun yung aming napa-approve na bago. So, opportunity yun kasi karaniwan hindi na sila, expense na talaga yun sa developer. Ito with this facility nga,
na ibabalik ulit yung capital mo. Kasi bibili ka lang tapos at the end of the term ng note ng bond, ng coupon, yung security, makukuha mo ulit pabalik yung capital mo. So it's an opportunity sa developer. Okay, sige. Meron po tayong mga tanong naman sa labas ng ating studio. Mang Tanong, ano? Good morning, Pilipinas! At good morning din dyan sa studio, sa inyo, at sa ating guest. Well, nandito na naman ako sa Eastwood naman upang mangalap ng katanungan tungkol sa isyong ating pinag-uusapan. Kaya, kasama natin ngayon si Ate Irene. Si Ate Irene daw ay may tanong sa ating guest. Ano ba yung tanong mo, Ate Irene? Saan po kami lalapit upang makontak ang inyong ahensya? Saan nga ba sila pwedeng lumapit upang makontak ang inyong ahensya? Yes po, pakisagot naman po, ma'am. Saan daw po? Ang telepono po namin ay 893-0491 at ang direct line po yon. And ang hanapin nyo lang po yung marketing department po namin. Meron din ho kaming website. Bisitahin nyo mo ho ang aming website which is www.nhmfc.gov.ph. O yan, nasagot ba ang iyong tanong? Hans. Yes. At ayan, alam mo na kung paano sila kukontakin. Okay lang ba? Magpasalamat tayo kay ma'am. Salamat po. Okay. Yan. Maraming salamat po, ma'am. At wala kayong makukuhang sagot kung hindi kayo magtatanong dahil ako ang nag-iisang hands-on Mang Tanong. Balik tayo dyan sa studio. Okay, maraming salamat, Mang Tanong. And also, of course, thank you very much po, Miss Luisa Fabila and Miss Josephine Sarangaya mula po sa National Home Mortgage Finance Corporation. Okay, last tanong na lang. Mabilis na bang proseso kung mag-a-apply ang ating mga kababayan sa kanilang housing loan sa inyo? Yes, sir. Actually ho, may commitment po kami sa GCG. Okay. Kung kumpleto po ang requirements na dadalhin sa amin ng mga originators or housing loan developers natin, within a period of 10 days po, makukuha nung originator ang kanyang cheque. Basta't kumpleto po ha. Marami naman mga developers ngayon, nagde-develop ng outside Metro Manila. I-encourage natin sila. Sa Bulacan, ang dami mga housing Opo. projects dyan, no? Opo. Outside Metro Manila, kasi nakasaturated na. Or even in Mindanao and Visayas, may mga office din kayo, no? Diba? Meron sir. May Mabilis mga na sila satellite offices. Satellite offices. Regional na satellite. Okay, so Davao, Bacolod, Jensen, ECTs pala yan. Okay, thank you. Okay. Alright, thank you very much po muli sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Thank you. Thank you din po. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.